Delio. Hello, good morning. Happy birthday. And happy birthday. Happy birthday! Dito ka na, Delio. Morning po. Thank you so much. Join us. Thank you. Morning. So, ilang taong ka na ngayon? Kila style. Parang si Erin Tanyado lang. Nag-arbol eh. Si Erin kasi ano na eh. Kung may bago pa tayo sa PhilHealth ngayon? Yeah, una sa lahat, nais kong ipaalam po na yung in-establish na po namin yung Member Inquiry Facility, which is now available sa aming website, www.philhealth.gov.ph. Magre-register po kayo, tapos once na-register at i-email po sa inyo yung inyong password, tapos gagamitin nyo po yung PhilHealth identification number nyo. Mache-check nyo na yung inyong information, mache-check nyo na kung tama, kung sino dependents, and at the same time, kung ikaw ay employed, kung ikaw ba ay nare-remit. So in case na may discrepancy po, pwede po itong i-report sa aming opisina sa Action Center sa 441-7442. So tapos, kuya, covered na rin po yung MERS-CoV virus. For health personnel, it's 100,000 ang package. Tapos pag non-health personnel, it's 50,000 pesos. Pero sa mga hospitals na may capacity para gumamot po ng MERS-CoV. So ilan lang po yan sa mga updates. So ano yung mga may capacity, RIT? RITM, yung meron pong mga, di ba may requirement po na ma-isolation room, etc. Yes, sir. So covered siya ng gano'n. Then another good news po, nagkaroon po ng Memorandum of Agreement po ang PhilHealth together with the Philippine Charity Sweepstakes Office and Senate kung saan meron pong tie-up po tayo sa information campaign na yung mga kababayan nating may hirap na pupunta po sa kanilang mga opisina ay mache-check po nila kung sila ay active PhilHealth member na. So anybody who needs financial assistance and medical needs, mache-check kung siya ay PhilHealth member. So yun po muna. Then any other assistance, marerender po natin. So magkakaroon po tayo ng synergy na magtutulungan po para matulungan yung mga kababayan Pero may natin. call center ba kayo? Opo, hawak ko po yung Action Center. Okay. Na as of now, it's Mondays to Fridays, 8 to 5. But hopefully, may enhance po natin ito para maging 24/7. And then we're utilizing social media and text. And as of now, ngayon po, yung aming email, actioncenter@philhealth.gov.ph. Pag nag-email po kayo sa aming website, from dati po, nung wala pa siya doon sa website, nasa 2,000 emails kami a month. Ngayon po, nag-4,000 to 5,000 na. Alright, question ko lang, di ba sa mga hospitals, no, wala ba kayo pang link sa kanila? Like halimbawa, kasi parang, alam mo yung mga tao, madalas either nawaglit, nakalimutan ng number, or whatever it is. But kung ako yung hospital, kasi PhilHealth member ka ba? Gano'n yung mga hospital. Sana ID mo, sana ano mo, etc. Ang sa akin lang, if you are linked already to the hospitals na members ninyo, pag tingin mo, teka, ipapasok, Tali Javier, anong details, paglitaw, PhilHealth member lang, covered. Wala nang question. Alam niyo ba kuya, covered, meron na po tayong portal kung saan pinahiram na po ng PhilHealth yung aming database na may viewing sila. Yes. Kung kaya yun po yung phase 1, yung portal. Na, yun nga po, pag nag-check si Ms. Talia, ay, active member na to. So, hindi na nila kailangan maghanap ng membership data record at kung ano pa. Ensured na sila na member yan. Kasi yung phase 2 po nun, may tinatawag po kaming PBEF, which is PhilHealth Eligibility Benefit Form. Na pag nakita po, pag nag-yes po yan, is Delio Aceron an active member. Pag nag-yes po yan, ibig sabihin, covered po yun, assured po yung public or government hospital na may portal na siya'y babayaran ng PhilHealth. So there's no need para kuhanin pa kung ano-ano mga detalye, bla bla bla, kasi nakita na nila doon. Pero anong hospital lang ito ngayon meron ito? As of now po, minandate po namin na lahat ng hospitals ay may ganon. Okay. Maaring may ilang hospital, wala pang connectivity sa internet o kulang pa yung facility nila. Kaya pwede po nila baka i-report nasa yan bundok yun pag wala pa silang internet, di ba? Yun nga po, dapat i-report po nila sa amin sa Action Center kung may ganyan pong problema. Ang maganda po dito, talagang we're trying to reach out na ma-check. Kasi ang isang magandang balita po, kaya po kami nag-shift to case rate ang pagbabayad. Kasi ang gusto po natin, we are passing the burden ng paghihintay ng 60 days sa ating healthcare facilities. Ang gusto po natin dyan, pag si Juan de la Cruz ay na-confine sa isang ospital, halimbawa, dengue, 10,000 yan kung private or government hospitals, automatic i-deduct yan from the total hospital bill, and iba po ang PhilHealth benefits nyo, iba po ang personal discount na hinihingi po natin sa doktor. So once na ma-deduct po yan, then ang processing naman po, ang nakalagay po kasi sa batas, sa RA 10606 of PhilHealth Law 2013, 60 days na
ang processing. But as of now, nag-average po kami ng mga 1 month or less than pa. Nababayaran po agad ang healthcare facility. Nadidelay lang po yung mga ibang claims kung kulang po ng pirma, kung walang supporting documents. Of course, hindi naman namin mababayaran yan. Kami naman po magiging liable sa Commission on Audit kung magbabayad po kami ng hindi good claims. Oh, well, marami kasi mga ganyan sistema. Kagaya ito, isa pang problem. Halimbawa, si Kong Erin, kapag pasok niya ng ospital, huwag naman sana ma-hospital, pero halimbawa, na-hospital siyang ganyan. Siyempre, senior citizen, magna-register ka agad, senior citizen. Halimbawa, hindi pa Parang wala pang senior Sample lang. Sample lang. Halimbawa, hindi pa siya nakakapagpa-official, pero di ba, subsidized na ang mga senior citizen. Pero kung halimbawa, wala pa siya ID or wala pa, bla bla bla, alam mo naman, senior yan talaga and covered yan dapat. Yun ba, hindi pa i-cover ng hospital dahil hindi pa nakaregister sa inyo? Yan po magandang punto. Ngayon po, nais natin ipaalam na ang mga senior citizens po natin ay covered na sa PhilHealth. Mandatory na po silang covered by virtue of Republic Act 10645. So even without an ID? Even without an ID. Kaya po, Dapat sinasabihan ng po natin hospital. yung mga senior citizens natin na huwag mag-alala kung hindi pa nila hawak yung ID nila o yung membership data record. Kahapon nga po kasama ko si Ate Lynn, na doon po kami sa Senior Citizens Assembly dito po sa Commonwealth, na talagang nakita po natin yung mga senior citizens natin nung tayo po yung nagbigay ng maiksing lecture. Sila po yung talaga nakikinig, kuya, kasi sa benepisyo. At alam po nila ang kahalagahan at nakita po natin sa mata nila na at last meron silang ganitong benepisyo na siyempre tayong bata pa, hindi natin winawaglit, pabaya tayo sa katawan. Pagdating ng edad ng ganyan, saka natin mararamdaman ang mga iba't ibang sakit. Yun nga sinasabi ko sila, mapalad po kayo, lolo't lola. Kasi nung panahon nyo, masustansya kinakain nyo, gulay, prutas, isda. Ngayon po, puro instant na. Kaya ang sakit natin, instant din. pansin, instant cancer, at iba pa. And lagi po natin paalala, hindi lang po sa kanila at sa ating mga listeners at mga members ng PhilHealth, hindi po natin alam kailan tayo magkakasakit o may maaksidente. Importante, covered tayo ng PhilHealth para matulungan po kayo. Kasi 3 months lang po ang hinahanap para po bago magamit. Pero at least, pagka halimbawa, ang senior citizen, ang na-hospital, hindi na maghintay 3 months pa, bla bla bla, di ba? Basta automatic or halimbawa, hindi naman naka-register si Lolo. nakabayad, Hindi pa naman kumbaga official nakalagay sa inyong database or what. Pero senior citizen yan, dapat ang hospital right away, they covered yan, di ba? Yes, Di ba ganun? Tama ba yung po concept na yan. yun? Tama po yan. Pero kaya Tama po po ba yan. nadali nila yung senior citizen ID nila or not? Magandang dala po nila yung senior citizen ID nila to prove, dahil marami rin po tayong mga senior citizen yan na hindi naman mukhang senior citizen. And not only that, doktora, kasi meron din mga ospital na, o kaya may mga ibang institutions or mga kahit anong mga establishments na kahit na gumugulong ka na sa hirap, pwede ba akong bumanat? Sasabihin sa'yo, As an ID. senior citizen ako eh. Asan ho ID ninyo? Bakit? Duda ka pa bang kung senior citizen? Wala, hindi na nga makagulapan eh. Tama po yan, tama po. Kaya, naku, maniwala. Kaya nga ginagawa po natin talaga ang mas matinding information campaign kasi tamang impormasyon po ang kailangan natin para po yung mga ganitong benepisyo ay makarating sa mga kababayan natin, lalo na yung mga may hirap at nangangailangan. Kaya nagpapasalamat po kami sa imbitasyon kahapon ng UNTV kasama si Ate Lynn. And of course, sa ating regular na pagbisita dito sa bahay ni Kuya, ay marami tayong nabibigyan ng impormasyon. Yan, okay.